Hello, ayan, ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa medyo natatakot ka ba? Kasi ang pagtatrabaho mo dito sa Singapore ay may kasama kang matanda. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, ayun guys, bali pag-uusapan natin ay kung meron kayong kasamang mga elderly or katulad ng ama, akong, popo or kung ano man, mga magulang man ng ating mga amo ay kasama natin sa bahay. So, ayun. So, alam naman natin kasi minsan pag nasa ibang bansa tayo is makikisama at makikisama talaga tayo. So, yun lagi nating ilagay sa isipan natin na tayo ay helper dito at bawal ang maging emosyonal kasi minsan guys pag may kasama tayong matanda is aminin naman natin medyo yung iba kasi short tempered talaga at saka minsan hindi sila ganun ka-aware na minsan napapalakas na yung boses nila, pero sa kabila po kasi ng pagiging ganun nila is alam ko na kasi may kasama rin ako na matanda dito sa bahay, yung mami ng aking among babae. Minsan napapagalitan din ako, aminado ako kasi minsan may mga mali din talaga ako guys, so hindi ako minsan ganun napaka-clumsy ko at saka minsan yun mayroon kasi silang mga expectation na minsan hindi natin talaga din ma-reach kung hindi natin maabot yung kanilang expectation. So minsan talaga sila short tempered, pero after that okay na ulit sila, mababait sila guys, sa totoo lang pag nakuha nyo yung loob. So umpisa talaga hindi mabilis makuha ang loob ng mga yan kasi sila yung parang tawag doon, maduda or yung bawat kilos mo minsan parang feeling mo nagmamasid yan sila, which is totoo din naman na minsan baka yan pa ang cause na minsan sila pa yung nagkakwento ng kung anong ginagawa natin dito, ganun. Okay lang yun guys, as long as ginagawa natin yung trabaho natin. At saka guys, huwag tayo maging maramdamin kung minsan napapagalitan tayo or na anuhan nila tayo. Minsan parang OA sila minsan sa atin. Normal lang yun, okay lang yun. Kahit ako nararanasan ko yun. Pero ang ginagawa ko is dinededma ko na lang. Kasi minsan ganun lang sila, masalita lang sila. Parang sa atin din sa Pinas, yung mga lola at lolo, diba minsan mabilis sila magalit sa atin o mabilis tayong pagalitan or pagsabihin kung ano-ano. Pero after nun, mabait na ulit sila. Tapos minsan nga, parang sabi nga nila, iba daw yung love ng mga lolo at lola sa mga apo nila, yung mga ganun. So parang isipin natin ganun lang din naman sila. Tapos wag natin lagi ilagay sa isipan natin na lagi silang nagdududa sa atin. Kasi kung ano nga yung inaano ng isipan natin, yun din yung mga kinikilos at yung nararamdaman natin. Siyempre magkukos yun ng ilangan ninyo. So ang gawin nyo na lang guys is tahimik lang kayo. Pag pinagalitan kayo, huwag na kayong sumagot. Kasi minsan yan ayaw nila yung ganun. Kung sobrang talaga sila sa isip nyo na lang, tapos deadmahin nyo na lang guys, deadmahin nyo na lang, tapos kumilos na lang kayo, marirealize naman nila yung mali nila. Bakit ko nasabi yan? Kasi yan guys, sa situation ko kasi, minsan may mga times talaga na hindi nagkakaunawaan, pero mas marami po kasi talaga, isipin nyo yung mas maraming nagagawa nilang mas okay at saka yung advantage para sa inyo. Kasi ako guys, sa totoo lang, napakaswerte ko at meron akong kasamang matanda dito sa bahay. So yun, bakit ko nasabi? Kasi po, nakakatuwang ko siya dito. At saka hindi rin ako naboboring pag mag-isa. Yun, kasi may kasama ako. At saka safety na rin, kasi minsan pagka mag-isa ka lang din, di ba? Siyempre, lalo't wala kaming mata dito o CCTV sa bahay. At least kung may kasama ako, alam ko na safe, ganun. Hindi ka pag-iisipan ako ano-ano, ganun. So yun, swerte ako in a way na kasi siya yung nagluluto dito sa amin, tapos siya rin naghahatid sundo sa mga bata. Grabe guys, ang init-init kaya sa labas parang Pinas din dito, tapos pag umulan dito as in ulan din talaga. So yun, siya pa rin hanggang ngayon. So hindi ko talaga, unless lang may minsan may bigla ang lakad yun, so minsan ako, pero usually talaga siya talaga guys. Tapos yun, mamamalengke siya din po, tapos minsan lang may mga bagay lang na nakakalimutan yun, tsaka ako pumupunta bumibili ng ganun, pero siya talaga yung namamalengke dito. Siya yung nagmo-problema ng almusal ng mga bata, pagkain sa school, at saka pagkain namin, ganun. As in, katuwang ko talaga siya dito guys, hindi talaga yung niya na sobrang, ang tawag yun, yung wala siyang ginagawa, minomonitor lang ako, hindi ganun. Kumikilos din talaga siya dito sa bahay, sanay siya na kumikilos, kasi ang katwiran niya, kasi pag wala siyang ginagawa, mas lalo niya nararamdaman yung parang nangihina ba ganun. So talaga maliksi siya guys.
Tapos ang wala naman siyang pakailan pagka-pahinga namin. Minsan nga siya pa nagsasabi sa akin nung nag-holiday yung mga amo ko. Siya pa nagsasabi sa akin, anong oras ka na magising? Okay lang yan. Huwag ka na mag-vacuum. Huwag ka na daw ako wala naman daw sila. Pagbago na lang sila bumalik, tsaka na lang daw ako gumawa ng gawaing So talagang talaga siya, guys. Hindi siya yung ang tawag dito, hindi siya masulit ba, yung yung gusto yung galaw-galaw ka ng galaw, yung hindi siya ganun, guys. Hindi siya Tapos ang gusto ko rin sa kanya, guys, is parang hindi niya ko rin ako tinuring na iba. Alam niyo, guys, pag birthday ko, meron talaga yan siya kasi dito, guys, pag ang amo niyo is Chinese, normal talaga sa kanila nagbibigay ng red packet, yung envelope na ko pa birthday, kasi pampaswerte yon. Normal yon, nagbibigayan siya ng pag may occasion, or minsan siya yung bumibili ng cake ko, ganun. Talagang siya, mabait siya. Tapos nagbibigay ng bag, binibigyan akong damit. So ang dami niya mga anik-anik na binibigay din sa akin. Talagang kung masabi kong swerte. Tapos minsan pagka mahilig kasi sila sa prutas dito, nagsaslice yan halimbawa ng melon, kasi ang melon nila dito, guys, isa atin, di ba, parang kinakayod natin, tapos hinahalo natin nilagyan natin ng tubig, tapos condense, tapos gino-juice natin. Dito kasi sa kanila hindi, ini-slice nila yan ng parang, alam mo yun sa atin yung dati pagka yung mga manibal ng mga papaya, yun, ganun sa kanila yung melon nila, ini-slice nila ng ganun, tapos kakainin mo ng ganun lang. So pag gumagawa yun sa mga bata, sa amin, dito, meron din ako. So yun, yung mga ganun, watermelon, or kung mga tapos yun nga, swerte din ako kasi nga, may nagluluto na sa amin. Yung luto kasi minsan yun ang nagpapahirap sa ating mga mga helper, kasi yung kung anong ipapakain or iisipin pa natin kung ano yung ng mga amo, tapos kumaselan pa yung amo nyo pagdating sa luto, ganun. At saka yung sa pagbabudgeting ng pagka mag-grocery ka or pupunta ka ng market, diba? So yun, siya kasi ang gumagawa nun. So kaya napapagaan talaga din yung trabaho ko talaga, guys. Kaya sobrang swerte ko na meron akong kasamang matanda dito sa bahay, or hindi pa siya matanda grandma, ganun na lang. So yun, kaya sobrang blessed ko. Kaya hindi porke mag-apply kayo dito sa Singapore, tapos isipin nyo na, ay baka nakakatakot naman kasi may kasama ako matanda sa bahay, or baka mamay lahat ng kilos ko. Sa una, guys, ganun talaga. Kasi syempre, strangers tayo sa kanila. Naman tayo yung lumugar sa sitwasyon nila na parang biglang may hired na makukuha mo ba agad yung tiwala nila? Hindi. Kasi ang tiwala, guys, is tawag dito, ino-earn yan hindi naman agad-agad yan ibibigay sa'yo ng kumbaga pakikiramdaman ka, ganun. So yun, basta ako, guys, talagang ang ko lang talaga is hindi ako sumasagot sa kanya kahit biglang, kasi minsan, guys, medyo may problema din yan sila, family issue or something, tapos minsan nabubunton din sa'yo, yung parang bigla na lang nag-iiba yung boses niya pagkausap kayong ganun. Pero ako, dinidedma ko lang yung ganun, guys, kasi alam ko naman sa sarili ko na mabait talaga siyang tao, tsaka maano yung loob niya, yung tawag dito, mababaw, yung hindi ba siya, paano bang sabihin nun? May mababang loob, yung ganun. Alam mo sa sarili mo, kasi nakasama ko siya dito na matagal na rin So yun, alam ko kung paano talaga din siya, kung anong klaseng tao siya. So kaya sabi ko, napakaswerte. Yung pagbubunga na yun, normal na sa tao yun. Kahit ako rin minsan sa sarili ko, nagbubunga din naman ako. So yun, kaya tsaka walang perfectong tao. So kung kayo mag-apply dito sa Singapore at may kasama kayong mga matatanda, guys, huwag kayo mag-isip na magiging negative yun para sa side natin. Hindi po, kasi hindi lang dahil mapapasama tayo, mapapabuti din tayo, mapapagaan pa ang trabaho natin, sa totoo lang. Kasi hindi yan sila katulad dito, yung mga matatanda dito, hindi lang yan uupo lang, natitingnan ka lang, hindi sila ganun. Maano sila dito, magkilos pa rin sila. So yun, ganun sila dito, guys. So yun lang. Bye-bye.